Mga kababayan, handa na ba kayong manindig ang balahibo sa kwentong ating tatalakayin ngayong gabi? Sa ilalim ng malakas na ulan sa Ayala Avenue, may isang lalaking nagngangalang Adrian na tila hinila ng mga sanga ng tadhana patungo sa isang lumang sementeryo kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay magsasalubong. Sa paglapit niya sa puntod na may pangalang Lorraine, magsisimula ang isang gabi ng hindi maipaliwanag na damdamin at mga pangyayaring magbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Huwag bibitaw dahil sa kwentong ito matutuklasan natin na may mga bagay sa mundo na hindi kayang sukatin ng siyensya at ang pag-ibig ay maaaring tumawid sa kabilang buhay. Sa gitna ng malakas na ulan, naglalakad si Adrian sa kahaba ng Ayala Avenue. Ang payong niya ay pumipiglas sa hangin, parang sumasayaw sa bawat ihip. Ang mga ilaw ng sasakyan at ang neon signs ng mga establishmento ay parang mga watercolor na kumakalat sa canvas ng gabi, lumalabo sa bawat patak ng ulan. Habang naglalakad, may kakaibang tanawin ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang lumang sementeryo na tila isang islang na paliligiran ng mga modernong gusali. Ang mga puno, matatanda at malalaki, ay yumuyuko sa lakas ng hangin na tila ba nag-aanyaya kay Adrian na lumapit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang lumang puntod na may pangalang Lorraine. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa puntod at ang kanyang puso ay biglang napuno ng kalungkutan at pangungulila. Ang malamlam na ilaw mula sa kalapit na poste ay nagbigay ng kakaibang kapaligiran sa puntod ni Lorraine at sa isang iglap, ang pangalan ay nagdala kay Adrian pabalik sa kanyang nakaraan. Ano kaya ang misteryo sa likod ng pangalang ito? At paano ito magbabago ng lahat para kay Adrian? Sa harap ng puntod, bumalik sa alaala ni Adrian ang mga panahong magkasama sila ni Lorraine sa paaralan. Ang kanilang tawanan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, parang mga eksena sa isang lumang pelikula na nag-replay sa kanyang isipan. Isang partikular na alaala ang bumalik sa kanya, ang araw bago ang araw ng mga puso, kung saan sila ni Lorraine ay nagtagpo ng tingin na puno ng hindi masabing damdamin sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang eskwelahan. Ang mga mata nila ay nag-usap kahit walang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Ang kwintas na may pendant na hugis puso na matagal nang nakatago sa kanyang drawer ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ang sakit ng hindi nasabing pag-ibig na parang sariwang sugat ay muling nanariwa. Paano haharapin ni Adrian ang mga alaalang ito? At ano ang susunod niyang hakbang sa harap ng puntod ni Lorraine? Ang mga susunod na pangyayari ay magdadala kay Adrian sa isang hindi inaasahang paglalakbay, kung saan ang kanyang pagdududa ay masusubok at ang kanyang paniniwala ay maaaring magbago magpakailanman. Abangan ang susunod na kabanata ng kanyang kwento, kung saan ang nakaraan at kasalukuyan ay magsasalubong sa isang hindi malilimutang gabi. Hindi na nakapagpigil si Adrian, bumalik siya sa sementeryo kinagabihan, dala ang kwintas na matagal nang dapat ay naibigay kay Lorraine. Tahimik ang paligid, tanging ang mga bituin sa langit ang nagsilbing liwanag sa kanyang mukha na puno ng lungkot at pangungulila. Dahan-dahan niyang inilapag ang kwintas sa ibabaw ng puntod. Ang mga dahon ng mga puno sa paligid ay tila bumubulong ng mga salitang hindi niya maunawaan. Para sa iyo to Lorraine, bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig sa lamig ng hangin. Sa ilalim ng bituin na tanging saksi sa kanyang pag-iisa, marahang inilapag ni Adrian ang kwintas sa ibabaw ng puntod at ang mga dahon ng mga puno ay tila bumubulong sa kanya ng mga salitang hindi niya maintindihan. Nilingon niya ang paligid, tila ba may ibang tao maliban sa kanya pero wala siyang makita. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at kaunting takot.
Ang lamig ng hangin ay nagdala ng kakaibang kuryente sa kanyang katawan at sa sandaling iyon, naramdaman niyang mayroong kakaibang presensya sa paligid. Lorraine, ikaw ba iyan? Mahina niyang usal, ang kanyang mga mata ay naghanap sa dilim, umaasang makakakita ng kahit anong senyales mula sa kanyang minamahal. Habang iniaalay ni Adrian ang kwintas, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan at sa isang sandali, naramdaman niyang may katabi siyang hindi niya nakikita. Lorraine, nandito ka ba? Nararamdaman kita, sambit niya. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pagtataka. Sa kanyang isipan, tila ba'y naririnig niya ang mahinang tawa ni Lorraine, ang tawa na matagal na niyang hindi narinig. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, kinuha ni Adrian ang isang maliit na bato at dahan-dahang inukit ang kanyang pangalan sa tabi ng pangalan ni Lorraine sa puntod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat stroke. Adrian at Lorraine, bulong niya habang inuukit ang bawat letra. Magkasama tayo kahit sa ganitong paraan lang. Pagkatapos niyang iukit ang kanyang pangalan, isang pakiramdam ng kapayapaan ang dahan-dahang bumalot sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay hindi nag-iisa. Ang hangin ay tila yumakap sa kanya at sa kanyang isipan, narinig niya ang malambing na boses ni Lorraine, "Salamat, Adrian." Sa gabing iyon, isang bagong yugto ang nagbukas para kay Adrian at hindi na siya ang dating kabataang puno ng pagdududa. Anong misteryo kaya ang naghihintay sa kanya sa susunod na kabanata ng kanyang buhay? Nang gabing iyon, habang binabagtas ni Adrian ang daan pa uwi, hindi niya mapigilang maramdaman ang pagbabago sa kanyang dibdib. Ang dating mga agam-agam at pagdududa ay tila unti-unting naglalaho at pumapalit dito ay isang bagong pananaw sa mundo. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pagtanggap sa mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, hindi na siya ang dating Adrian na sarado ang isipan. Nahanap niya ang sarili na nagbabasa ng mga libro tungkol sa paranormal at mga kwentong pag-ibig na hindi nagtatapos kahit pa sa kamatayan. Habang lumalalim ang kanyang pag-unawa, naramdaman niyang mas malapit siya kay Lorraine kaysa kailanman. Para bang sa bawat pahina na kanyang binubuklat ay isang hakbang siya palapit sa kanyang kababata. Ang misteryo ng sementeryo ay nagturo kay Adrian na maging bukas sa mga posibilidad na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Naniwala siyang ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay kayang tumawid sa mga hangganan ng buhay at kamatayan. Ano kaya ang magiging epekto ng bagong pananaw na ito sa kanyang araw-araw na buhay? Sa mga sumunod na araw, si Adrian ay parang binigyan ng bagong sigla at kapayapaan. Ang mga kaibigan niya ay napansin ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata at ang positibong pagbabago sa kanyang disposisyon. Hindi na siya ang dating kabataang puno ng alinlangan, kundi isang taong may bagong pag-asa at pananaw sa buhay. Naging matatag siya sa harap ng mga pagsubok at ang kanyang mga karanasan sa sementeryo ay hindi na lamang para sa kanya. Ibinahagi niya ito sa mga taong mayroon ding mga pagdududa at takot at naging inspirasyon siya sa kanila. Ano nga ba ang susunod na kabanata sa buhay ni Adrian matapos ang gabing nagbago ng lahat? Ang kwento ni Adrian ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Naging inspirasyon siya sa marami, isang paalala na sa mundong ito, may mga misteryo na naghihintay lamang na ating tuklasin. At sa bawat kwento ng pag-ibig na kanyang ibinahagi, ipinaalala niya sa lahat na ang pag-ibig ay walang katapusan kahit saan man ito dalhin ng tadhana. Sa bawat puso na kanyang napukaw, ano kaya ang bagong kwento ng kababalaghan ang maaaring sumibol? Sa huli natutunan ni Adrian na ang pag-ibig ay hindi natatapos kahit sa kamatayan.
Mga ka-Creepy Pinoy, salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload at tandaan, sa susunod na dumaan kayo sa isang lumang sementeryo, baka may naghihintay rin sa inyong kwintas ng nakaraan. Mag-ingat at magpakatatag mga kaibigan. Hanggang sa muli, huwag hayaang ang inyong mga anino ay mawala sa dilim.